Tara mga koragon, mag-tiles tayo dito sa Luluwasan Elementary School. Rubber, mallet, tansi at sinsel, foam, level bar at kutsara, martilyo, plies, grinder. Yan ang mga dapat natin dalhin bago tayo mag-tiles. Kumbaga bago tayo sumabak sa gera, nakahanda tayo. Para pagdating ng laban, hindi tayo maghanap-hanap pa ng bala. So dahil nakahanda nga tayo, umpisa natin ang paghahalo. Kailangan natin ng siminto at buhangin para sa gagamitin sa pantiles. Isang siminto, 4 na buhangin na binistay ang kailangan natin para lumikit ang halo sa flooring. Bago pala kami nagpe-prepare ng halo, sinisila muna namin yung paglalatagan ng tiles dahil makinis yung flooring. Karamihan sa mga tina-tiles dapat nakarap lang yung mga flooring. Pero dahil sa sitwasyon na to, makinis yung flooring kaya obligadong titikan natin yung mga flooring. Hindi madaling kabitan ng tiles ang ganitong flooring na makinis, lalong-lalo na kung hindi mo alam ang diskarte. Pero dahil marami natong experience at mga ganitong mga na-encounter na makinis yung flooring nito tiles at walang nagreklamo kahit ni isa, kaya patuloy natin ginagamit ang install na ganito sa pagka-tiles dito sa flooring, lalong-lalo na kapag makinis ang paglalatagan mo ng tiles. Lagyan ng puro at basain yung flooring at walisin para kumalat ang purong simento. Medyo basa ang halo at di gaanong dry para makasiguradong kapit na kapit yung halo sa flooring. Magiman ng tiles sa halo. Pag ganyang ginawa nyo, 120% hindi kakapak yan. Nice. Pinasobrahan ko na yan 20 cm para maniwala lang kayo. Maraming mga tiles na ayaw gamitin yung ganitong style na basa ang halo sa pagkakabit ng tiles. Dahil nga daw kasi magalaw. Totoo naman talaga, lalo kung hindi ka sanay gumamit ng ganitong style sa pagka-tiles. Pero alam nyo ba kapag natutunan nyo ito na perfect nyo, nakuha nyo yung tamang diskarte, sigurado hindi magiging kapak ninyo mga kinakabit na tiles. Dahil napoproduce ng maayos yung halo dito sa tiles, magiging sa flooring. Magandang diskarte na ayaw ng karamihan. Dahil hindi makuha ko ang mapatino ang mga tiles kapag kinakabit. May mga diskarte na dapat nyo malaman. Pag ganito basa ang mga kinabit nyo or basa ang inyong halo, sigurado yung sakto lang yung halo sa paglapat ng tiles para hindi kayo mahirapan kapupupok ng rubber mallet. Kadalasan dyan na problema ang ibang mga tiles sitter. Sa di mapatino ang mga kantuan. At iwasan din ma-stress kapag kinakabit na magalaw. Dahil dyan nagkakaroon ng pangit na gawa. Dyan na rin papasok si bahala na at okay na yan. Tapos may kasunod pang hindi naman natin yan. Kung laging ganyan ang rason natin kapag nagtatrabaho, ang inyong skill na kakayanan, laging ganyan at walang pagbabago. Lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang na gustong matuto kung anong tamang pagka-tiles. Alamin nyo at suriin nyo kung anong pinaka mas magandang diskarte. Dahil sa pagkatrabaho, mayroong tinatawag na kanya-kanyang diskarte. Dahil yan diskarte na yan ang magiging sandata mo sa pang-araw-araw na pagkatrabaho mo. May dalawang diskarte tinatawag. Yung diskarte bara-bara at diskarte na maayos na pagkagawa. Naalala ko pa nung may lumapit sa akin isang maso na gusto matuto mag-tiles. Dahil sabi niya nalilito daw siya kung paano mag-layout ng tiles, kung saan daw magsisimula at kung paano umpisahan. Dahil sa bawat tiles sitter daw na kasama niya, iba't ibang layout daw nakikita niya. Lalong-lalo na daw sa pag-layout ng tiles dito sa may CR. May nag-umpisa daw sa pinakamaba pataas mag-tiles. May inuuna daw yung flooring bago wall. At mayroon daw nagtatansi at mayroon hindi. Kaya sabi niya nalilito daw siya kung saan daw magsisimula. Sa pagkakabit ay okay naman pero kailangan talaga alalayan. Kaya sa mga baguhan dyan na maso na gusto matuto mag-tiles, huwag kayo mahihiyang magtanong. Dahil kapag marunong ka magtanong, mabilis ka matuto. Sabi nga, huwag kang mahihiyang magtanong. Arot. Eskwela ng Luluwasan Elementary School, Grade 4. 100 pieces sa tiles ang ikakabit natin. Dahil ito yung pinagkasunduan at pinagbitingan ng mga parents para si kakaganda ng eskwelahan. Noong nakarang taong pala, nagkabit na ako dito ng 100 pieces. Tapos sumunod naman ngayon, 100 pieces naman yung kinabit natin na tiles. Tapos mayroon pang space na hindi pa na tiles, 100 pieces din yung kailangan. Kaya ito naman susunod na pagbitingan ng mga parents. 2024 yung unang pagtiles natin ng 100 pieces. At 2025 na yung pagtiles natin ngayon. So bali baka masundan to 2026 na. Dahil pagbitingan pa ng mga parents bago aproban. Pero ito yung kagandahan dito dahil yung mga binibigay ng pera ng mga parents na mayroon nakikita at magandang kinalabasan. Tulad na lang yung kinakabit natin na tiles, galing sa pinagbitingan at sa pagkasunduan. O di ba mayroong magandang kinalabasan? Kaya naman kaganda ng eskwelahan, suportahan natin. Para yung mga estudyante hindi na mahirapan ng Clorox pa. At di yung mga estudyante na marurumi ang mga damit. So paano, hanggang dito lang ating video. Hanggang sa muli mga koragon.